Let's do this! Alam nyo kasi mga kabatas natin, uulit-ulitin ko, sa bawat oras na ginugugol nitong mga congressmen dito, sa pagtanong ng mga walang kwentang tanong, mga kabatas natin, pera natin, at oras natin na binabayaran natin sa kanila, ang ginugugol. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, di ba gusto nila si Sara? Nanawagan pa si Martin Romualdez na magpakita ka na kasi. Punta ka na kasi doon. Prinidik ko yan, di ba? Pupunta na yan. Kasi nga, di ba, kinontempt na, tsaka pinaiyak-iyak na itong si Attorney Lopez, pupunta na yan. Pumunta siya, mga kabatas natin. Pumunta siya. Oh, tignan niyo mga kabatas natin kung ano nangyari. I still have the floor, Mr. Chair. I still have the floor, Mr. What is the point of... Nandito pala tayo kay Congressman. Congressman Dan, I still have the floor. Tasha, I still have the floor din. Order, Congressman motion to suspend. What is the point of order? Ewan ko sa'yo. Okay, sige. Highlights. Chair, while you Ay, are eto. Mr. Chair, while you are suspended, may we respectfully request that all the employees of the Office of the Vice President sit together so that we can easily confer with each other because the other... Pati ito mga kabatas natin, no, pinaupo sila ng hiwa-hiwalay, hindi binigay agad sa kanya yung courtesy na yan na paupuin siya ng magkakasama. Obviously kasi mga kabatas natin, syempre kalaban siya dyan eh. Pero there's a very simple request para makapag-confer sila sa isa't isa. Pwede naman yun kasi this is not a court proceeding. Pwede ang coaching dito. Di ba? Especially if it involves mga kabatas natin giving out figures and things that happened in the office. Di ba? Employees are quite few seats away from us. So we want to sit together so that we can confer easily with each other. Please. Thank you. Pati yan, pag-uusapan niyo. Mr. Chair. May I continue, Mr. Chair? Mr. Chair. The point of Congressman order... Acop is recognized. Sorry, Oh. lawyer. Yeah, Filipino people. Ito. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Congressman. Mr. Chairman. Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair. Maybe Yes, Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Ito yung sinabi sa kanya, mga kabatas natin, i-reconsider nyo yun. Yung kay Franz Castro, sabi niya. Kasi in-extend nila. Ako, ang tanong ko dyan, parang bakit double jeopardy? 2 beses niya pinanalyze. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Dito muna tayo kay VP Sara. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Congressman Acop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sure, I will go to court. Ito mamaya pala yan. Dito muna tayo. O, yung nag-oath siya. After the oath of the Honorable Vice, we will take... Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? The oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Oh, may quiz mga kabatas natin. Ito, kailangan nating bantayan ito ha. Kasi dito mga kabatas natin, nagpa-quiz si Vice President. Okay? Nagpa-quiz siya. O, tignan nyo. Mr. Chair, the President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So, Ibig sabihin, hindi siya pumasa sa quiz? Mahina ba yung audio? Di nakasangko na nga eh. Naka 300 na yan eh. you ask the President of the Republic of Yeah, mahina pa rin. Mahina pa rin. the Philippines why he accepted. Ito. Hindi nakasagot si Chua. Hindi. Nakasagot siya pero parang hindi niya yata sinabi doon sa mic. Bakit humina? Sandali, ayusin ko ha. Ay, reset ko na.
the mas maganda President ba of yan? the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. Okay pa rin, okay yan? Okay yan? Pag ginagamit ko yung app, humihina. Okay na yan? Mas maganda yan? It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic. Oh, mahina talaga yung voice niya. Okay, okay. Sige, sandali. Lakasan ko nga. Subukan ko ba? O yan, 600%. Ah. Ito yung pa-quiz. Oh, malakas na yan ha. Malakas na ba? Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. Okay, mga kabatas natin, let's talk about that first. Okay, let's talk about that first. Sinabi niya, mga kabatas natin, no, na yung mga posisyon ng secretary at saka undersecretary, they are positions of trust and confidence. Ano ibig sabihin nun? But if they are positions of trust and confidence, mga kabatas natin, yung pag-appoint doon sa mga posisyon na yon, they solely rely on the appointing authority. In this case, it is the president. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, let's make it clear always that the person who has the power to appoint also has the sole power to terminate. Yun yung gustong ipaliwanag ni VP Sara dito. Kasi nga, parang pinapaliwanag niya na bakit yung pagtanggal doon sa mga posisyon na yon, binubunton nyo kay Attorney Lopez, samantalang wala naman siyang karapatan para mag-terminate doon sa mga taong yun, let alone, of course, mag-appoint. Okay? And this, mga kabatas natin, positions of trust and confidence, okay, aside from the fact na pwedeng ang magtanggal dyan o well, of course, kung may mga legal grounds, katulad ng graft and corruption, tapos disqualified siya, okay, syempre, baka sabihin na naman ng ampalaya. Meron pang ibang ground, hindi ko na lang binabanggit yung ibang ground, pero may iba pang ground, yung kunwari, nakasuhan ka, tapos na-disqualify ka to be appointed from a public office. Iba naman yun. Yung sinasabi ko yung appointing authority at saka dismissing authority. So, ang pwedeng mag-dismiss din yung presidente. At saka ito mga posisyon na ito, mga kabatas natin, coterminous ang tawag dyan. Okay? Ano ibig sabihin ng coterminous? Kapag yung presidente natanggal na sa trabaho dahil nga nag-expire na yung kanyang term, matatanggal din to mga ito, mababakante, at yung bagong presidente, siya naman yung mag-a-appoint. Okay? Gets nyo? Hindi katulad dyan, yung mga tinatawag nila na plantilla positions. Okay? Yung mga plantilla positions na yan, mga kabatas natin, ito yung mga posisyon na kahit magpapalit-palit ng mga nakaupo, okay? Sila pa rin ang nandiyadyaan. Dahil meron silang security of tenure. Anong mga posisyon yan, mga kabatas natin? Kunwari, sa local government unit, merong position of trust and confidence, yung legal officer. Okay? Yung city legal officer. Position of trust and confidence yun. Pero yung assistant city legal officer, plantilla position yan. Ibig sabihin, kahit magpapalit-palit yung mayor, yung assistant city legal officer, nandiyan pa rin yan. Okay? Ano pa ang example? Yung mayor, meron siya mga EAs, executive assistant, at saka meron siyang chief of staff. Lahat ng executive assistants ng mayor at saka yung chief of staff niya, mga kabatas natin, all of them are coterminous, all of them are positions based on trust and confidence. So yung mga yan, papalit-palit yan. Ano yung mga hindi papalit-palit? Yung mga clerk. Yan, yung mga clerk dyan, mga kabatas natin. Kapag ikaw ay pumasok na sa isang plantilla position, hindi ka na pwedeng tanggalin dyan unless may just causes, just and authorized causes. Okay? Kasi hindi siya based on trust and confidence. Okay? Gets nyo? Let's go. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair. Yan yung tinetest niya, mga kabatas natin, yung knowledge. Kaya siguro sila napaso dito at hindi na siya tinanong. Anong oras ba siya tinanong dito? Kaumpisa pa lang ito eh. So nag-umpisa sila mga around 10 o'clock, di ba? Mga ganong oras eh. Mga alas 12 siguro ito. Tapos wala na. Hindi na siya tinanong. The President of the Republic of the Philippines. Mga 2:30. President of the Republic of the Philippines. The President of the Republic of the Philippines. Sabi ni Chonky Boy, Attorney Libayan Pakis, itigil mo na yung kachonky mo ha. Kung ano-anong pumapasok sa utak mo. It is not Mga 11 a.m. Ang alam ko, mga around 12 o'clock eh. Kasi parang kumakain na kami nun. of the Department of Education. So you ask
the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. Yes, and you cite the President of the Philippines in contempt. Sana yun sinabi mo. Diba? Yun ang sinabi. What is the point, Honorable Vice President? Ito rin kasi hindi nila ang problema ko rin dito sa ginawa ni VP Sara, hindi niya nilay down yung predicate. Hindi siya nagbigay ng konteksto. 'Di ba? Kasi isa sa mga sinasabi nila na pag-contempt kay Attorney Lopez ay yung pagtanggal doon sa mga tao na 'yon. Eh syempre hindi nila maintindihan eh. Sabi ko sa inyo, bakit niyo kine-question ang due process? Tanungin niyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. Halata pag siya yung nagsasalita, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila eh. No? Ang daming dead air. Pero pag iba, no. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, Later sir? po, sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala pa po. Dapat kasi pinaliwanag mo. Yun rin kasi, when emotions are high, intelligence is low. Dapat pinaliwanag mo rin dyan na sinabi mo na, Your Honor, I'm asking for the reconsideration. Just like what Marcoleta did. Pero doon natin bubuuin yan sa kabila. I'm asking for the reconsideration. Kasi nga, yung mga basis nyo, okay, yung grounding nyo for citing Attorney Lopez in contempt, okay, are not meritorious. Hindi siya pasok. Kasi nga, katulad yan na dahilan nyo, hindi ho tamang dahilan yan kasi hindi naman siya yung appointing authority. Tapos sinasabi nyo, tinatanggal niya yung mga tao na yon. Di ba? Sayang. Pero tuloy natin. Tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandoon na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation ngayon. Madam Vice President, nag-uusap. Kung wala sa topic, anong ginagawa? Recul, tsaka no nonsense, tsaka pa ako. Time out. Time out si Vice President. po muna ang mga miyembro. Yes, So, sir. please do respect. Yung Yes, mga, I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong Yan kasi yung ground for contempt. Kaya yan yung inaano niya. Hindi sila nagkakaintindihan. Hindi mo kasi pinaliwanag eh. Kasalanan mo yan. nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na... Sir, Hindi nga nila maintindihan. Kasi nakalimutan na nila kung ano yung ground nila na nag-contempt sa kanya. Kasi nga, iniba nila eh. So, itatouch na rin siguro natin, mga kabatas natin. No? Iniba nila ngayon. Totality na. Okay? Totality na ng actions daw ni Attorney Zulaika Lopez. Samantalang, pinag-aralan natin kung ano ang dahilan kung bakit kinontempt nila si Attorney Zulaika Lopez noon. Ang sinabi, maliwanag na maliwanag pa. Okay? Maliwanag na maliwanag pa sa maputik na sapa. Okay? Sinabi ni Congresswoman Franz Castro na ang dahilan ay dahil doon sa sulat sa COA. At doon sa sulat sa COA, nakalagay doon na pinipigilan nila daw o nag-i-interfere sila doon sa hearing na gaganapin dito sa House of Representatives. Yun yung dahilan kung bakit ni contempt ni Franz Castro si Attorney Zulaika Lopez. Ngayon, nung nagsalita itong si Congressman Chua, Honorable Joel R. Chua, chairperson, sinabi niya na ang dahilan daw ay the totality of her actions, which is iba. Kasi nga, napanood nila tayo. Sabi ko sa inyo, manood kayo sa amin eh. Di ba? Hindi, di ba pinaliwanag ko yon na hindi pwedeng yun ang ground mo. Kasi yung pagpigil ng pagbigay noon, it's solely independent doon sa Commission on Audit. Sila ang magbibigay at sila ang hindi magbibigay doon kahit ano pang effort o coercion ang i-exert mo sa kanila. Kahit sulatan mo. Di ba? Sila pa rin ang magbibigay niyan. So bakit yung isang act ng isang tao or isang sakay ng gobyerno, may ilalagay sa shoulders ni Attorney Zulaika Lopez? Eh di syempre may intention din sila. They also want their intentions to be heard by the Commission on Audit. Pero ang magdi-decide pa rin yan, Commission on Audit. Di ba? Ganun yun. Hindi mo pwedeng i-blame. Parang kunwari nasa korte ka.
'Di ba? Tapos ang nangyari, nagkaroon kayo ng diskusyon, argument nung kalaban mong abogado. Ang sinunod nung judge na argumento yung kalaban mo. Hindi mo naman pwedeng sisihin yung kalaban mo. Kasi nga yung kalaban mo, natural, kontra sa'yo yung kanyang posisyon. Kaya nga kayo magkalaban eh. Ang sisisihin mo kung kunwari mali yung naging desisyon ng judge na pumanig doon sa kalaban mo yung judge. Kaya nga mag-a-appeal ka tapos magsaside ka ng errors ng judge. Kasi sino ang nagdi-decide doon? Yung judge. Dito, sino rin yung nagdi-decide? Yung COA. Di ba? So, hindi pwedeng kasalanan ni Atty. Zulaika Lopez yun. Ngayon, binago na nila. Hindi na daw yung ground na yon. Totality na lang daw ng actions niya. Pag-uusapan natin yun mamaya, okay? Dito muna tayo sa away dito. Tain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina. Oh, ito. Juicy to mga kabatas natin, juicy. Sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako Hindi mo. nagsumasagot. Nakita kita. I-contempt na yan si Honorable Joel Archua. Kasi sinasabi nila minout niya na secretary. Minout niya. So makikita sa camera. Hindi niya lang sinabi doon sa mic. I-contempt mo na yan, VP Sara. I-contempt na yan. Please. Okay, anong title nito? Anong title nito? Bakit walang nagtatanong kay VP Sara? Kasi baka makontempt sila. Tingnan. Time out na. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Oo. Contempt. Hindi pa pa. Namumula. Namumula. Sek, anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. No. Ganon kasi. Nakatalikod siya. Ganyan yung nangyari. Nagsalita siya, pero hindi siya nakamike. Ganyan ginawa niya. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita. Ganyan. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo secretary. Hindi niyo alam lahat. Bakit hindi mo pinaglaban yon? Na hindi ka sumagot, na never ka pa sumagot. Kasi di ba puro pwede naman yung usapan natin dyan? Tinatawag nyo na pumunta dyan. Nung pumunta dyan, ayaw nyo naman tanungin. Ewan ko ba sa inyo? O tapos ikaw ayaw mong ipaglaban. I-contempt mo siya kung nagsisinungaling siya. Di ba ganun lang yon mga kabatas natin? Itong si Honorable Joel Archua, pinagbintangan nitong si VP Sara Duterte na nagsisinungaling. Sinabi niya na itong si Honorable Joel Archua sumagot ng secretary. Sabi ni VP Sara, sabi ni Honorable Joel Archua, hindi pa ako sumasagot. So, nagbibintang, nagsisinungaling itong si VP Sara. Sinasabi niya na sumagot ka ng secretary. Sabi nitong si Chua, si Congressman Chua, hindi pa ako sumasagot. Sino nagsasabi ng totoo? Contempt na yan. I-contempt mo na si VP Sara, nagsinungaling na, chance mo na yan, Unless ikaw yung nagsisinungaling. Kung ikaw yung nagsisinungaling, hindi dapat i-contempt mo yung sarili mo. Ay, pero bawal pala yun. Sinabi mo secretary. Chairman, motion to Hindi suspend. niyo alam lahat. One Na minute, ang nag-a-appoint one ay minute president. suspension is declared by the chair. Linahat pa kayo doon. I-contempt nyo na. Sabi niya, hindi nyo alam lahat. Lahat kayo dyan. Ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ewan ko kung ilang kayo dyan. Pero hindi nyo alam lahat na ang nag-a-appoint president. Alam nyo, maganda lang kasi sana dito.
kapag pinaliwanag yan ng maayos. Kasi si VP Sara kasi, naging emotional siya eh. Eh, hindi maintindihan ng mga taong yan eh. Maganda yung punto niya. Pinakita niya sana sa kanila na sinisisi nyo yung aking tauhan sa pagsisante ng isang tao na wala naman siyang karapatan sisantihin. Tapos, kayo lahat dyan, kahit yun ang pinupunto ninyong lahat, wala man lang sa inyong nag-correct. Yun yung laban niya dito. Pero hindi kasi naipaliwanag na maayos eh. Oh, May recess. we observe proper decorum, Mr. Chairman. Proper decorum ka na naman eh. No, we cannot! Sige, ano pa ba dito?